After decades of dedicated service to the nation, many chose to slow down and enjoy a quieter life. But for these retired government employee couple, retirement marked the start of an exciting journey. One rooted in hard work, passion, and a love for the land. I used to be a science education specialist. We lived in Metro Manila. Ako personally, I wanted to go back to the farm because when I was small, akong papa magdala sa amua sa farm. Pagka Saturday, Sunday, nagimiga farm mi. Along the way, tuminyo na mi. We were searching for really a place nga maka-establish gud mi og kanang amo ang ideal farm. Ug siya po ni-retire na. Military ako. Na-assign ako sa Sambuanga. Zamboanga, no? So ako naman nga as As a her dutiful husband nga supportive kayo, sunod-sunuran na lang din sa kanya, no? Up to the point nga pag-retire na mo, dinhin na gyud mi sa Kabanglasan. With determination and a vision, they turned their dreams into reality, transforming a modest piece of land into a successful livestock farm. Kani laging remote kay ni among farm diri sa Kabanglasan. Walay magsurog isda, walay magsurog manok, walay kuryente, walay tubig. Puro ra mais. Alag mais ra pirmi nato kaunon. So we thought about kinahanglan gid nga ang atong practices diri makasustain sa atong panginabuhi. So nagsugod mig balik og nanong tagkamayng gulay. Mag-raise ta og mga manok para natay sudan ingon ana. Na may mga ni diri nga mopalit sila og manok. Nay mo ani palit og itlog, palit og gulay. Siya pod napo siya experience nga magbuhi og baboy. So naami somehow background pero dili gyud technical. Dili mi kabalo mo sa kanang commercial vegetable production. Mo tong reason nga ni eskwela ko. Unya after atong ni eskwela ko, nagkaroon diri ng vegetable expo. Naghimo gid mi garden nga dako. So mo toy naka-launch sa amo nakit-an mi sa among Municipal Agriculture Office ug gingon sila nga i-recommend mo na mo pagka-learning site. Ang turning point na ako sa mga seminar katong Animal Waste Management and Utilization Seminar sa ATI ITCPH sa Batangas, inbred rice production, renewable energy. Kanang feeling namo nga ang pag-attend namo sa seminar sa ATI, makatabang pud sa directions pud namo sa farm kung ahami padulong. L&M Farm is a paradise located in paradise. It serves as a home not only for the various organisms living symbiotically, but to anyone who would want to learn about agriculture. This is a learning hub, more specifically, for livestock farming. Ang L&M Farm usa ka integrated, diversified farm. Diversified siya in the sense nga kung may kagkanding na native, na upgrade, na asay dairy goats. Sa manok, Basilan. Dominant. native, napod mi imported nga dominant CZ, na mi layer, napod mi meat type chicken. So mo nagingog diversified gid siya. Pero sa baboy, usara gyud ang winner operations. Nagproduce mi og mga piglets. Sa una, nagsugod mi nga kanang ginagmay lang para sa amo ang konsumo. That was in 2017. Nag-import mi og kanang nga layer, no, nga chicken. Kaya para rami itlog, no. Dayon pagka 2019, dili na ginagmay, dinaghan na like 200, 300. Kaya daghan naman mo palit. Kay daghan naman mo palit. Aniu naman mi diri napulo ka tre, magkulang pa. So isamot ka daghan. Karon gapalit mi og mga breeders gyud. Ang uban ani imported nga breeders. Dayon, ang among direction ani will be to produce upgrades nga ma-distribute pod pohon sa mga farmers.
apo kay ganahan, uy naay kabayo palit nga. Akong apong isa nagbaligya iyang kabayo kay dili siya ganahan og laki nga kabayo. Gusto niya og bayi nga kabayo. Iya dang gipalit og bayi nga kanding. So dito nagsugod among kandingan, no? Bisaya, 2 ka buok. Gipa-attend kog meeting sa kanang mga kanding. So mo na naka-attend ko, nahimo ming member sa BESRA, Bukidnon Small Ruminant Raisers Association. Pag-abot nagpito sa among kanding, iabot din si NDA mga 2020 sa among kinabuhi nga nag-seminar siya about dairy goat racing. Nya gi-consider niya ang BESRA nga recipient sa dairy goats. So pag ingon sa NDA nga magtanong mo og mga sagbot, kung makatanong mo ginani basin matagaan mo og kanding. Palit mi og kaning napir nga cutting. So unya nagtanong gid mi ko ato ilang ingon 1/4 hectare. Unya, okay ingon si NDA. Pwede na mo tukod og balay. Plano no ni magtukod og balay sa Bisaya. Gitiwas na lang namo, gihimo na mong balay para sa saanen. Pagkamayo gi-inspeksyon nila among balay, pagkahunyo niabot ang kanding. We received 17 goats from NDA nga dairy goats. So sa karon mga sobra 40 na ng kanding. Nakabayad nami sa among utang nga 17 dairy goats. Kami ang farm nga unang nakabayad sa tibuok Northern Mindanao. Dahil nakabaligya na sad mi og 8 ka kanding. Life in the farm, as some would say, is really hard, but fulfilling, especially when you see your hard work has paid off. Kanag yung lack of knowledge namo. No mo na first nga challenge kanang to deal with situations like naglisod og panganak, how are we able to deal with it? Kana constant ang among communications sa mga agencies like sa NDA. Second namong problem, nag-stem pod sa lack of forage. We responded by planting more and more, and we responded also by creating a nursery, og na farmer, goat farmer, mo ari diri. Pagdala mo, pag uli mo aning mga seedlings, pagtanom mo daghan, mao ni among experience, ingon ana gyud among sharing sa ilang. Ayaw mo pa lang ginahanlan, ready na gyud mo aning inaani kadaghan na. Ikatulong challenge, nagsugod mi og milking, unya pagkahuman wala pa mi market. Pero nag-persevere mi, nga inana gyud, nga sige lang, inana ra gyud. Eventually, we found our groove. Karon among milk production kulang na kaysa amo ang kinahanglang suplayan. Pagkahuman, balik tapid mi sa problemang wala mi kuryente. Pero lagi, ang kada problema na ginay solusyon. So namatay solar power, mo na nga kami reliant gid mi sa solar power para sa among incubator o sa amo ang kaning pag-brooder niya puhon. For the first 3 years, grabe yung hinugtanay og bakos. Kay mas daghan gyud tukod og balay sa kanding, tukod og balay sa manok. Nagsugod rami og grip og benefits karon ikaupat nga tuig. Nahali na ang kanding, bayad na, hali na nagnapir, nahali na planting materials, naanay seminars. So medyo makaginhawa na gamay. L&M really walks the talk. With their vision of becoming a self-sustaining farm, the farm is a model for the people in their community. Number 1 nga facilities would be the houses of our livestock. Dayon, naapotay matulgan sa gabi o naapotay lecture hall. Mo na sila. May chopper, shredder, sheller, rotary composter. Naiuban ka ng mga improvised. So, tanang mga kagamitan, kana ra yung essential to the farm. Diri ang una nga matawag nato kanang improvised nga biodigester facility. Functional siya, no? Tungod kay makapasiga, makaluto gitag pamahaw, hantod pamahaw ra sad lagi. Tungod kay gamay pamanggod siya, duhara ka baboy ang ga-serve. Mo ni ato ang 4-drum biodigester. Actually, naamay gihatag nga kanang plano. Ang septic tank, dali raman po ito construct. Pero ang medyo lisod-lisod nga himuon katong ihang burner, no? Kay imo pag yun tong i-modify
Sa awa ng Diyos, na-modify gyud ako o napahimusla na mo. Karon ga-upgrade na pod mi og mga manok kay we feel nga mauni ang kinahanglan sa mga farmer ba nga naa sila supply sa ilang itlog o sa ilaha pong fast growing chicken ingon na ka para mabaligya nila. We're seeing that in the near future pag mo dato pag yun mi mo expand na gid mi anang example na mo order 100 ka piso kaya na namo no nga sabay-sabay brooding o kuan incubation. Truly, L&M Farm is a rising game changer in the field of livestock farming. They had their own challenges, faced failures, and eventually overcame them. Katong past 3 years, medyo tangilid kay grabing investment sa farm. Pero karong tuiga gyud, ni-align daw ang stars og makaingon jud ka nga naa nagini sulod nga income nga sobra pa ka sa makaginhawa. So in a way, makaingon ka nga naabot na mo ang level of success nga pag moingog kinsay na ikanding diha nga ingon ani naay mo anha sa amoa. So that means naa na mi pangalan. Naa na sad mi sa position nga kaning pwede na ta maka-expand nga dili gyud gikan sa ato ang bulsara. Unya the fact na ang taga ATI nakita na may anhi sila diri dito ta mag-seminar kay naa sila dito example, that already means nga we're on the right track. Get the right education. Dili necessary nga mo-eskwela ka, no? Kanang gain as much knowledge and skills about your craft. Number 2, ayaw gastuha tanan imong kwarta sa uban. Kung nakay income, invested ka sa imuhang craft, either at improving yourself or improving your practice. Dayon ka nang dili mo surrender. Pareha karon na naigo mig sakit sa kanding. Ayog surrender, pangita og solusyon ana nga problema. I-document na nimo unya. Try again, ingon ana bitaw. O dili kwarta mo gipalihok, kami gyud mismo nilihok mi, no? In touch gyud ka sa imong pagpamuhi sa imong hayupan. The journey will not be easy because you have to learn so many skills. You will find out nga ikaw ang plumber, ikaw ang gardener, ikaw tanan ana. Pero ang amua pong na-achieve diri, dili po ni siya kanang magiging fulfilling kay sa amua kung wala ni namo ma-share sa uban. We have done it, they can also do it. Basta maura gyud na, willing sila mo invest, willing sila mo spend time, willing sila mo hands-on, willing sila mo persevere. From a life of service in the government to a flourishing journey in livestock farming, this couple proves that retirement is not the end. It's the beginning of new possibilities. Their dedication, resilience, and passion inspire us all to dream bigger, work harder, and to never stop learning.